Pagpalang araw mga kahabib. So yung ating share ngayon regarding sa ating DIY na tenement nest box para sa ating agapornis fisheries o yung tinatawag na lovebirds. So ito po mga kahabib, patong-patong. Isang box lang siya pero 4 na pinto. So ito yung naisip natin na project para sa ating nest box para sa ating agapornis fisheries. So kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yun, nais ko lamang pong i-share sa inyo mga kabi ang ating DIY nest box na tenement style. So ayaw ko kung meron na nakagawa ng ganitong style. So hope you like it. Tara, let's go! So bago tayo ma-topic yung ating tenement nest box, dahil yung pinuntura natin pinapatuyo muna natin ito mga kahabi. So mayroon tayong malunggay rito na binigay ng kapitbahay. So ito ipapakain natin sa ating mga alagang ibon. So inano ko ng tubig pero para mamasa-masa sila. So ipapakain natin ito sa lahat ng ating mga alagang ibon dahil isa ito sa paborito nila. So kita niyo naman mga kahabi, nung nilapag ko yung sanga ng malunggay ay kanila agad pinuntahan. Dahil ito inangat-ngat nila at the same time ito rin po yung materyales para sa kanilang nesting material sa ating colony breeding ng ating lovebirds o yung agapornis fisheries. Ito yung scientific name. So yung agapornis fisheries po, ito ay CITES category. So pag sinabing CITES category ay sa wildlife farm permit nyo lamang po ito ma-avail if gusto nyo ng legal documents. So pwede nyo naman ma-avail ito sa mga kahabi natin na nag-breed. So tuloy po tayo sa pagbibigay ng sanga ng malunggay sa ating mga alagang ibon. So ito naman po yung ating pangalawang aviary. Dito sa section na to, sa aviary nito, andito yung mga breeder natin. So meron kasing kapitbahay natin na nagputol ng sanga ng malunggay. So yung pagkakataon na yon na naihingi natin yung sanga at pinutol-putol natin at ito ay magandang alternative para sa ating mga alagang ibon. So ito po yung mga breeder natin na Indian ringneck. So gusto rin nila ng ganitong mga sanga ng malunggay. Masustansya rin po ito. May sanga at may dahon din po ito. So yan, nanginginain po sila ng dahon ng malunggay dahil napaka-nutritious po ito. Kung sa tao ay napakainam po ito. Ito ay superfood po ang malunggay. So sa kakatil din natin ay meron din nagbibigay din po tayo ng mga prutas, gulay at the same time itong malunggay. So mga alternative ito na pwede nating ipakain. So libre na po ito. So itong ating kakatil ay meron itong mga progenies. So pangalawang clutch niya na po. Sa unang clutch ay isa lang po yung nabuhay. Sana itong pangalawang clutch ay mabuhay niya itong 3. So meron pa tayong isang hinihintay na mapisa. If ever na mapisa niya itong isa. So 4 po kasi yung itlog niya. So sana sa second clutch ay mabuhay na nila. So at ngayon, doon naman tayo sa second floor aviary natin. So magbibigay din tayo ng malunggay dahil marami pong sanga ang na putol. So nanginayang naman tayo. Ito na po yung pagkakataon natin na mabigyan natin sila ng mangangat-ngat, makakain. Yan po ang purpose ng malunggay. Kasi ang mga ibon na parrot ay kailangan lagi silang yung active, may kinukutkot para hindi po sila naboboard. So yun po yung purpose na binibigyan natin sila ng sanga para meron po silang makutkot. So tinan mo dito sa ating second floor aviary, ito yung mga bagong parisa natin. So gustong gusto rin nila ito ng malunggay. So ito yung ating green na paanak nung nasa baba, nung napansin nyo kayo na yung breeder natin. So yun po yung ating
second floor aviary. So mga bagong parisan natin ito. Pinagpaparis pa lang natin. So hope mag-success sila. So ito yung ating GCC sa kabilang area. So, ito po mga kahabi, share ko yung ating second floor aviary. So yun po, ayan, nanginginain na sila ng malunggay. So napaka-nutritious po ito. Kung meron po kayong malunggay sa kapitbahay nyo or may tanim kayo, ay pwede nyo pong pakain sa ating mga alagang ibon. Dahon, sanga, bunga, lahat po ng parte ng malunggay ay pwede sa ating mga alagang ibon. Wala pong tapon dito sa puno ng malunggay. So yun po mga kabi, sharing po natin ito sa ating pagbibigay ng malunggay, at the same time yung ating topic na tenement nest box para sa ating agapornis. So balik na po tayo sa ating topic, sa ating tenement nest box. So maglagay lang ako ng paliguan nila dahil mainit ngayon sa tanghaling tapat. So naglagay lang tayo kung gusto nilang maligo. So nagputol din tayo ng screen para ilalagay natin sa nest box. So nung natuyo na yung ating napinturahang tenement nest box, ay ipapasok na natin ito sa colony breeding cage. So meron tayong 2 door dito para safety at para hindi tayo malusutan ng ating mga alagang ibon. So yun po mga kahabi. So ito yung share natin kung magiging mainam ba ito yung ating project na tenement nest box. So isang box lang ito. Dati itong paitlugan ng manok wala na tayong manok. So ito na ngayon. Ayan na mga kahabi ang ating tenement nest box para sa ating lovebirds agapornis fisheries. Ayan ito yung mga dati nilang nest box, yung mga normal na size. Ayan yung ating mga lovebirds. So itong ginawa natin ay makabagong disenyo. Mayroon tayong tenement nest box. So 4 na layer yan mga kabi. Ayan yan ang setup nya. 40 by 40. So yung loob 33 by 33 inches sa centimeter. Tapos lalagyan natin ng screen. So normal na to, lalagyan natin ng screen para hindi magkaroon ng spring leg yung spray leg ba tawag doon? Yan, lalagyan natin dyan sila mag-nest box. So hope mga kahabi mag-success itong project natin na tenement nest box. Ako kung meron nang nakagawa ng ganitong style na nest box. So ayan. Yan ang 4 layer. Isa. Dalawa. Tatlo. Sana wag nilang kutkutin yan. 4. Ayan mga kabi, kung gusto nyo ganitong style, pwede nyo kopyahin. Ito kung magsasuccess sila rito. So kung gusto itong video ito mga kabi, hindi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Colin Aviary at iba pa. So ito yung ating DIY tenement nest box para sa ating Indian lovebirds. Sayang mga kabi. Tapos ito yung mga nest box natin kung yung mga laman.
Wala pa. Bago pa. Nag-aakot pa sila. Ito. Wala pa rin. Nesting pa lang sila. Nesting. Wala pang may inakay dito. So, silipin natin. Nag-nesting pa lang sila. Puno na yung ano nito. Nest box. Ito. May nakay tayong isa. Kabi oh. Nakay. Pwede na siguro lagyan ng ano ito. Meron pang natira dito sa ating nest box na progenies. Kasi ibang mga progenies ay nakalabas na, nakalipad na. Andiyan na sila na lilipat-lipat. Siguro ito na lang yung natitira sa mga painakay natin sa ating mga lovebirds. So itong setup ko rito mga kabi ay movable na mga nest box lang ito. So ayan yung ating inakay oh. Ano siya? Opaline na orange. Ayan, ganda. So ayan, yung mga kapatid niyan ay nakalabas na. Hindi ko na alam kung sino yung magkakapatid dito sa ating colony breeding. Hindi ko na rin alam kung sino yung mga parents nila. Basta sama-sama lang sila dito sa colony breeding ng ating lovebirds. So yun po yung setup dito para isang pakainan. At yun lang, pag magpa-project tayo, hindi natin nalalaman yung mga parents na pinagmulan. So ganun pa man, sunod, natin, ayusin na natin yung ating ibibreed na mga lovebirds. So hope mga kahabi, na gusto ito yung ating sharing kung paano ba to, mag-i-improve ba to, magiging successful ba itong ating tenement nest box. So hindi ko siya maitaas mga kabi dahil wala nang area at wala rin akong magamit na patungan. So siguro pag meron na tayong merong pagpapatungan ay ilalagay na natin ito doon sa taas. So maraming po salamat mga kahabi. So yun mga kahabi, ang ating bagong nest box para sa ating mga colony breeding na ating mga African lovebirds. Ayan, sama-sama lang po sila rito. Ayan sila. Nagkaroon ng ano to, itim sa ulo. Simula ito mga kahabi, puro opaline lang sila eh. Ayan, mga progeny sila. Iba-iba na. So yan, 25 peraso na sila ngayon. Meron tayong pisang painakay. So yun mga kabi, maraming salamat sa inyong suporta. So kung nagustuhan nyo mga kahabi ay yung ating DIY project na tenement o yung building style or patong-patong na nest box ay hope ay meron tayong nakagawa ng kahit simpleng kapamaraanan para sa maximize natin yung area ng ating aviary. So hope you like this video. Maraming po salamat sa inyong suporta at sa mga hindi pa po nakasubscribe ay hiningi ako ng favor to subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong mga likhaing kaalaman sa ating aviary, sa ating buhay mag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.
So kinabukasan mga kahabi, meron na mga bumibisita sa ating project na tenement nest box. Yun po, maraming po salamat mga kahabi sa inyong panonood. So hope mag-success itong ating nest box.